Nawindang ang lahat, lalong-lalo na sina BBM at ang mga loyalista sa sinabi ni Vice President Sara na hindi ito dadalo sa SONA ni BBM dahil ina-appoint niya ang kanyang sarili bilang isang designated survivor. Nawindang ang lahat, lalong-lalo na sina BBM at ang mga loyalista sa sinabi ni Vice President Sara na hindi ito dadalo sa SONA ni BBM dahil ina-appoint niya ang kanyang sarili bilang isang designated survivor. Abay napa-research tuloy ang mga loyalista. Isa pala itong miniseries sa Netflix. Ang kwento kasi nito ay nagkaroon ng State of the Union ang presidente. Ang isang cabinet member ay wala sa building na ito at siya ay nasa isang lokasyon malayo sa pinangyayarihan ng State of the Union. At ilang sandali nga lang ay biglang pinasabog ang building ng pinagaganapan ng State of the Union. At dahil walang isang natira sa building, siya ang natira. Siya ang nakasurvive. Siya ang humalili sa presidente. Kaya siya tinawag na designated survivor. Kaya't napaning ang mga loyalista. Dahil nga daw baka pasabugin ang batasan kung saan gaganapin ang SONA ni BBM. Kaya iwas muna sa batasan next week during SONA. Ewan, bakit kasi sinabi pa ni Aimee yung hypersonic chuchu? Long range pa naman yun. Every time may sasabihin si VP, taranta sila. Feeling ko may alam itong si VP sa lahat ng ginagawa nila, kaya takot sila. Now I understand bakit designated survivor ang sinabi ni Sara. In case bombahin ang SONA ni BBM, matik, president siya, laro ka talaga VP. Designated survivor. Good decision for Vice President to assign herself as the designated survivor as my wish for a meteorite to hit the batasan pambansa while the president is delivering his SONA might actually happen. We need to have someone run the government as a result of God's predestined plan to get rid of everything evil. The unscrupulous politicians, corrupt judiciary, crooked businessmen, rotten high-ranking police and military personnel, and rowdy leftist demonstrators outside. A new dawn, a new day for our beloved country. Sa rason ni Inday, siguradong madaming mapapabilib na taga-ibang bansa, lalo na ang US at Russia. First time na mangyari ito sa isang bise. Advance mag-isip. Kasi, sa totoo lang, mga bansang malakas lang ang gumagawa ng ganyan. Nagbigay naman ng komento at reaksyon ang DDS na si I.M. Shanway na ang ibang mga DDS ay pilit pinapadalo si VP Sara sa SONA ni BBM for the sake of the people daw. Ano nga ba ang dapat? Narito ang kanyang reaksyon, panoorin natin. VP Sara, mag-attend ka na lang para walang masabi mga tao but it's your call for the sake of the people. Alam mo itong pagkakasabi mo rito, medyo natutuwa ako pero hindi ako nag-agree for the sake of the people. Alam mo sa totoo lang, alam naman natin pagpapestahan itong pagsagot ni VP Sara sa hindi niya pag-attend. And definitely, yung mga BBM vloggers, kung ano-ano na naman negative things ang sasabihin about kay VP Sara. I think by now, immune na si VP Sara dyan. And hindi naman natin binoto si VP Sara to please other people, lalong-lalo na si BBM. Ito na lang, let me ask you this. Kung ikaw ba, paulit-ulit ka ng ginagago, binabalakura, winawalang hiya, will you still tolerate people na i-continue nila yung ginagawa nila sa'yo? Of course not, diba? To make them stop is self-respect. You owe that to yourself. Huwag na natin gamitin ng taong bayan for that. No? In the first place, kung ano man tong beef between BBM at VP Sara, gawain to ng kampo ni BBM. I don't know kung gaano kalaki ang involvement dito ni BBM. But definitely, one thing is for sure. He's not doing anything para itigil yung mga ginagawa ng mga tao sa kampo ni BBM. And I'm not even sure kung si BBM nga ang gumagawa nito eh. Diba? We all know naman na bad shot di umano si VP Sara kay F. Elisa. So sa pagka-budget niya, kitang-kita natin kung ano yung mga pinagagawa nila ngayon sa Davao. Imagine niyo away politika pero nadadamay ang isang city.
So para sa akin, yung ginagawa ni VP Sara, tama lang. She needs to make a statement without even saying a word. Haba natin tong comment dito ni Blue. Sabi niya, true, the Dutertes are not never into satisfying anyone with explanation, not even the media. Navawenyos know. For years that we go by strict governance, they would just say, for our own good. Alam niyo guys, no? Siguro, this will gonna be my third time going to Davao, and so far, my first two, sobrang impressed na ako. But you know, hindi ko naman tinataas ang aking expectations. But so far, no, dun sa ilang beses ko palang nakakarating ng Davao, sobrang na-exceed yung mga expectations ko. I'm not gonna say na the Dutertes are perfect, you know? They have their own flaws. Meron din silang mga weaknesses, meron din silang mga kakulangan. But then again, at the end of the day, kung i-measure natin, okay, yung galing nila sa pagsisilbi sa tao, pwede na rin nating sabihin at part talaga sila. Okay? At part talaga. And ako naman, just like what I said, hindi ako panatiko ng isang politiko. Kung ano yung mga nakikita ko na nakakabuti para sa mga kababayan natin, at sino talaga ang nagsisilbi para sa bayan, doon tayo. Okay? Yun yung mga taong sinusuportahan natin. Bakit? Kasi the very reason why they're there, why they're sitting there, bakit natin sila binoboto is basically to serve their constituents, no? The electorate. Just the other day, one of the things na sobra kong sabihin na lang natin na admire with Justice Ampuan is, eto diretsong tao to, wala siyang political color. He is representing the entire electorate in terms of gusto niya na may push natin ang good governance. Ito yung mga tipo ng tao na pwede nating lapitan. Ito yung tipo ng tao na pwede nating hingan ng, sabihin na lang natin, ng tulong. Lalong-lalo na kung meron tayong mga nakikitang anomaly. Mo, sa dinami-dami ng bayan, no? Gaano ba karami yung municipalities natin and cities within Metro Manila, and so far, when we talk about good governance, 4 pa lang yun na may mention niya. And sabi ko nga, Justice, I think we need to set a KPI for that. Then we can measure from there. And most probably, you know, pag nag-grow tayo, we can tawag dito, we can give them awards dun sa mga tao who are really, you know, serving the electorate, serving their constituents, mapa-local man yan or national. Alam mo, sa totoo lang, ang mga tao, no, ang constituents ng Davao City, sabihin na lang natin, one of the places na sobrang ina-admire ko, hindi lang yung kanilang LGU, but definitely, yung disiplina na mold or na-inculcate sa mga Davaoenyo. I hope people will have that opportunity to witness. Hindi yung naikikwento ko lang. If only I can show them na in Davao, ito ang galaw ng mga tao, ito ang ugali ng mga tao, very synchronized. Diba? Kaya pag pumasok ka ng Davao City, para ka na sa ibang country, para ka na sa ibang lugar. Dahil nga doon sa kanilang branding. They don't have this branding of governance like gagawa ka ng palang bago. No. The branding of the Davaoenos is basically yung disiplina na meron sila, and it is very appealing for people na hindi taga doon. Kumbaga sa isang pamilya, ikaw yung nanggaling sa pamilya na pinalaki na merong kinalakihan. Ganun po ang mga Davaoenyo. Kaya tuloy yung mga Davaoenyo, pag yan pumunta ng Manila, diba? Talaga nga namang makukulture shock sila. Dahil lahat ng kauslaan, ma-witness nila. Diba? Anyway, hindi natin alam kung ano mga susunod na hakbang dito ni VP Sara. Sako, as long as para sa ikabubuti ng nakarami, I will follow her lead. I am going to support her 101%. So far, mas lalo niyang nawiwin yung trust and confidence ng tao over kay BBM. Dahil nga sa mga pinagagawa ni BBM ngayon.